Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habang, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habang, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isa talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay binigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin niyo ito ng buong puso't kaluluwa. Pinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Pinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat niyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay
ayon sa utsang poon ang gawain araw-araw. Mapalad na sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Binigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang maging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang akin tinatarok, buong puso pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan at pagnilayan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Noong isang araw pa po ninyo naririnig ang mga salitang narinig na ninyong sinabi. Narinig niya ninyong sinabi, pero ito naman ang sabi ko. Ang tawag po natin sa ganiyang statement ay thesis.
So meron ng statement, ibigin mo, kapuotan mo, ayan, ang mga thesis. Kapag ito naman ang sinabi ko, ang tawag po doon ay antithesis. Yun bang thesis, nilabanan ng isang thesis, dalawang magkaibang statement, pag pinagsama mo, nagiging synthesis. Ano? Thesis, antithesis, synthesis. Pinagsasama mo yung dalawang statement upang makabuo ka ng panibagong statement. Yun po yung takbo ng Ebanghelyo. You have heard it was said. Narinig na ninyo. Ibig sabihin, referring to the Old Testament, referring to the law of Moses. And here, narito si Kristo, ito yung narinig ninyo, pero ito naman ang sinasabi ko. Ayan. Kaya nagkakaroon ng panibagong batas. Doon sa lumang tipan, nandoon yung batas ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Diba? Kung makikita ninyo at mababasa, doon yung idea ng kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Galit sa galit, paghihiganti sa paghihiganti. Yun ang narinig nila, yun ang natutunan nila. Pero kay Kristo, sa bagong tipan, ito naman ang sinasabi ko. You have heard it was said, pero ito naman ang sinasabi ko. Yung kapuotan mo ang iyong kaaway. Ang sinasabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Paano ba magmahal ng kaaway? Inaaway ka na nga. Ang hirap, no? Dahil ang pamantayan ng Diyos ay palaging nakatuon sa divine love. Ang pamantayan ni Kristo ay palaging pagmamahal ng Diyos na walang itinuturing na iba kung hindi ang lahat ay tinatanggap. Bakit nga ba? Dahil ang human love, ang pagmamahal ng tao, kung hindi nakaugnay sa divine love, ay nagiging selfish love. Ang pagmamahal ng taong hindi nakaugat sa pagmamahal ng Diyos ay nagiging pagmamahal na makasarili. Ako lamang dapat. Ako lamang ang bida. Ako lamang ang magaling. Ako lamang ang susundin. Ako lamang ang matalino. Ako lamang yung dapat na maging leader. Ako lamang, ako lamang, ako lamang. And that selfish love. Yung bang kailangang siya ang iintindihin sa lahat ng bagay. Yung bang kailangan siya lagi ang bibigyan ng pabor sa lahat ng bagay. Yung bang kailangan siya lagi ang ating ilalagay sa pedestal sa lahat ng oras. Hindi iyon nakaugat sa divine love. Iyon ay nakaugat sa selfish love. Dahil ang Ebanghelyo ay pagpapakita paano ba magmahal ng aayon sa divine love. Ito yung gagawin mo yung antithesis para magkaroon ka ng synthesis. Yun bang mamahalin mo yung kaaway mo upang matutunan ka ring mahalin ng iba? Yung bang bagay na nararanasan mo na pagmamahal ay ipinapadama mo rin sa iba upang makita nilang ang pagmamahal na isinasabuhay mo ay pagmamahal na nakatuon sa Diyos.
Paano ba magmahal ng hindi ka mahal-mahal? How to love the unlovable. Dahil alam natin may mga tao talagang parang mahirap mahalin. Pero kung ito ay nakasalalay sa divine love o pagmamahal ng Diyos, nagkakaroon ng meaning o sakripisyo sa part ng nagmamahal. Dahil ang tunay na nagmamahal ay may kalakip na sakripisyo. Kung nagmamahal ka lang dahil gusto mo lamang maging komportable, ito ay self-love. Ito ay selfish love. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nagkakaroon ng sakripisyo para sa sarili mo upang maunawaan ng iba. Kung meron kayong kaaway at nangutang sa inyo na hanggang ngayon hindi pa binabayaran, ano ang ginagawa ninyo? Di ba ang yung iba kadalasan pinagdarasal ng masama. Yung ibang kadalasan sa sobrang galit, pupunta pa ng Quiapo, magsisindi ng itim na kandila. Di ba? Ang daming itim na kandilang nagtitinda dyan. Walang meaning yun. Hindi ka pwedeng magdasal ng kasamaan para sa iba. Ang pagmamahal sa kaaway ay pagdarasal upang maunawaan niya kung ano ang kaniyang ginawa sa iyo at hindi na niya magawa pa sa iba. Upang makabayad ng utang sa iyo, gagawa ka ng synthesis. Anong gagawin mong synthesis? Lord, ipinagdarasal ko po yung taong hindi nagbayad ng utang sa akin na magkaroon ng trabaho. Bigyan mo po siya ng trabaho para mabayaran niya ako. Dahil hindi kanya mababayaran kung wala siyang trabaho. Hindi yung ipagdarasal mo ng masama. Hindi mo ipagdarasal na, Lord, sana sa paglakad niya sa kalsada, masagasaan siya. Bayad na po ang utang niya. Huwag ganun. Baka kasi sa iyo bumalik. Dahil ang tunay na pagmamahal, may sakripisyong kaagapay. Lagi nating ipagdarasal dahil ang divine love ay nakatutok sa perfection. Sa bahagi ng Ebanghelyo, ay kailangan nating maging ganap katulad ng kaganapan ng Diyos Ama. Let us always be perfect little by little. Dahan-dahan, natututunan nating magmahal na may kaagapay na sakripisyo. Alam nyo kung bakit may mga taong mahirap magmahal? Itanong ninyo yon. Tingnan ninyo yon. Bakit may mga taong nahihirapang magmahal? Ang sagot, dahil hindi niya ito naranasan. Dahil ang tao lamang mapagmahal, ang tao lamang kayang tumanggap, ay nauna nang nakaranas magmahal at nauna nang nakaranas tanggapin. Kung ano yung ating natanggap, yun din ang ating ibinibigay. Bakit may mga taong masungit? Sa tingin niyo, bakit may mga taong masungit? Masungit ba kayo? Sana hindi. Dahil yung mga taong masungit ay nabuhay sa isang pamilyang masusungit. Yung bang parating galit, yung bang parating nakasigaw, yung bang parating mali na lang ang ginagawa, papalitan mo yun. Papalitan mo ng bago. Gagawa ka ng synthesis.
na sa pamamahay ko, sa aking pamilya, wala nang simang. Wala nang laging nakasigaw. Pwede namang sabihin ng mga nanay, maghugas ka na ng plato, anak. Anong sasabihin ng anak? Wait lang, ma. Wait lang. Eh di hintayin mo yung synthesis, kumain, hindi naghugas ng pinagkainan, nagutos ka, walang sumunod. Di hintayin mo yung synthesis. Ano po yung synthesis? Eh di yung susunod na kainan. Di po ba? Nag-agahan, kumain, walang naghugas. E di hintayin mo yung lunch. Pagdating sa lunch, makakain na tayo. Sige anak, maghain ka na. Wala pong plato, madumi lahat. Eh di hugasan mo. Di ba kanina ko pa inuutos na ihugas mo. Maghintay ka ng synthesis upang maunaw. Huwag agad magagalit. Kasi kapag nagagalit ka agad, ito na ang magiging batayan ng araw mo. Sayang ang simba kung maghapon ka namang galit. Kaya nga yung Lenten season, ang purpose natin ngayong Sabado, maghapon, bawal magalit. Let us all be perfect, dahan-dahan, para hindi tayo magkaroon ng sistemang ayaw mabago. Magmahal tayo na may pagsasakripisyo para maunawaan natin na ang Diyos na nagbibigay ng sakripisyo para sa lahat. O, tandaan po ninyo ngayon ha, ngayong araw na ito, bawal magalit. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa magpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hanggan at walang katapusan. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakikita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. At tinawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso
Ilayo mo sa panganib at kukuping sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpaging dapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit sa katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang halimbawa ng ating kaganapan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama, iyong tanggapin
Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Panginoon, kami sumasamo, ilumin ang aming puso ng pagbabago'y aming matamo. Ito'y pag-aalay sa'yo. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala at tanggapin itong aming hiling. Nais naming ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay ang sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.